Tulad nga ng sabi ko, again, nung unang in-interview mo ko, binilid mo ko, iniangat mo ko ngayon, chine-cherish ko ngayon yun at sinisimulan kong bumangon. Pero ang hirap sa part ko, Kuya Mark, na madudungisan yung pangalan ko sa scandal, kuno. Parang makareceive ako ng wala akong kwentang ina, parang hindi na tama. Pwede niyo po akong huhusgahan, pero hindi ko tatanggapin yung sasabihin yung wala akong kwentang ina. Sorry na. Ayusin mo yung hindi na ito babalikan. Kaya sorry ha. Ganito lang kasi yan, Jasmine, no? Wala na naman tong pinagkaiba sa pagiging tanga mo nung simula. Isa lang ang gustong gawin ni Temple sa'yo. Eto witness kayo, sasabihin ko. Gusto niyang sirain ang buhay mo. Inang-ina nyo, ang kaso ko, dismiss lahat. Good luck! Na meron siyang pinost mismo ang mami niya na kapag daw mag-ingat-ingat ako dahil baka daw may mangyari sa akin. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman niya pala to. At syempre, tonight, kasama ko ulit si Jasmine, aka Bully. Kasi nung huli na kami nagkita dito sa social media, kung saan magkasama kami. Well, ang plano ko was to make her life at ease. Maging ayos yung sitwasyon niya kasi sobrang lala ng stress niya. Siyempre, habang tumatagal mga kahombre ko, nagkaka-message naman kami and umepekto naman, no, mga kahombre ko, yung call out ko sa inyong lahat na tulungan natin itong tao na ito na makabangon ulit. In fact, nakagawa ulit siya ng mga videos, di ba? Then, tumahimik yung buhay niya. And all of a sudden, mga kahombre ko, madaming nangyari. Una, yung nanay nila Kastama. Pangalawa, yung mga parinig mismo nila Kastama. Pangatlo, si Temple. Ito pong mga tao na ito, no, na hindi tumitigil sa pagpaparinig kay Jasmine, syempre, mga kahombre ko, nakakaawa din naman yung tao kasi nag-iisa lang siya. Laban sa napakaraming tao na ito na pinagkakaisahan siya. And hindi ko maintindihan, no, kung papaano nangyari yon na papaano mo mamasamain yung tao na pinagsamaan nila mismo. Binugbog, tinutukan ng anak niya. May anak dito sa tao na ito. Pinabayaan, tinarantado, pinagmumumura, kung ano-anong pinagsasabi. How can you even think sa pinaka-slight na siya yung mali? Nasaan ang mga logic natin? Kung ang mamasamain natin, yung taong aping-api, hindi ko talaga magets, no? This is an open forum. Ayoko naman maging bias, no? But they make me do it. They make me be biased. Kasi gusto ko silang imbitahan Tulad ni Temple, tulad nila Kastama, sabi niya, G naman daw siya. Okay man, pwede ko kayo interviewin. Pero knowing la Kastama, mga kahombre ko, may past kami yan, may issue kami yan na ang ganda na ng offer ko dyan, umabot na ng 1 milyon, 2 milyon, umabot 2 milyon. Hindi niya kinana. Kesyo mas malaki pa daw ang kikitain niya sa barko. Okay, hindi ko alam yun. Ayan ang sabi niya sa video. Ko naman yun. Kasi nandun ka, di ba? Nung time na inoferan siya, kami na nun yun. See? And, hindi, kausap ko siya sa phone. Yeah. Sabi ko, bro, kinakabahan ako kasi usually, sanay ako sa mga influencers. Alam ko, pabago-bago ng isip yan. Kaya hindi ako nagtitiwala sa kanya. Yung nag-comment siya na ako naman interviewin mo, MG. Hindi ako naniniwala kay Kastama. Kasi yun yung BOTY na bayad, hindi siya pumunta. Eto pa kaya na wala namang bayad. Wala namang bayad si Jasmine dito. Yan, wala. Guys, sa lahat ng nagtatanong po, kasi last live din sabi kasi bayad ako, kaya ako nagpa-interview. No. Sa totoo lang po, ako po ang unang lumapit kay Kuya Mark, kay Kuya MG. Dahil nakita ko nga yung notification sa Facebook page ko na willing siyang tumulong last year, December pa, nung nangyari. And then, yun nga, hindi ko nga pinansin. At sa madaling salita, hindi ko pa sinang-ayunan at binaligtad ko pa. So, kaya ako lumapit din para itama yung mga sinabi nila at kung ano yung dapat sabihin at malaman ng tao. Yun lang. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa Kastama na. Pero kay Temple, hindi ko siya kilala. Baka naman, Temple, gusto mo, interviewin din kita
para at least yung mga taong nakapanood ng interview ko kay Jasmine, mapanood din naman yung side mo. Yun ay kung gusto mo. Okay lang ako. Open ako. Message mo ako sa Instagram. Ito yung Instagram ko. Mapunta na tayo, mga kahombre ko. Dito, Jasmine, papasalitain na kita. This is your chance. Hindi na ako mag-entra-entra. Hindi na magkakamali this time, okay? Ngayon, Jasmine, bakit ba sa tingin mo hindi ka talaga inaagwatan ng mga ito? Himayin natin. Yun din kasi Kuya Mark, di ko malaman. Sa totoo lang, nandito na naman ako again sa harap ng mga supporters si Kuya MG. Sa lahat ng mga kahombre niya, nahihiya na ako the second time na nandito pa ako ulit. Pero kasi parang sa pakiramdam ko, nag-failed ako dahil sa part ni Kuya MG, ginawa niya yung part niya para erase ako ulit, ayusin ako ulit, and then what happened kasi, nung live nung nakaraan, na nag-viral nung nakaraan, nawala yung yung ni-raise ni Kuya Mark sa akin nung sa paglabas ko sa live video na yon, which is may nagawa akong mali at nadala ako ng emosyon ko kaya nagkaroon ako ng actions na ganon. So, to make it short, Kuya Mark, napaakyat ako sa live na yon dahil nag-expect ako na magsasorry na si Temple. Yun talaga yun. Pero ang nakita naman natin doon, nagsorry siya. Ibig kong sabihin, wala na palang point na magsalita pa ako ng kung paano ko sisimulan. Kasi gusto ng sorry. Okay, eto, sorry ako ngayon. I'm sorry. Kung napakan ko yung pagkababae mo. Ina-admit ko yung sinabi mo. Totoo yun. Hindi ko naman niya yun. Oo. Tapos, hindi naman siya on fire sa'yo. Hindi naman siya galit eh. Hindi siya galit. So, kumbaga parang tahimik nga siya eh. Yes. Doon and actually, ang nawala sa'yo doon, Jasmine, ay yung composure. Yun nga yung binild up natin eh. Even kinalma natin yung waters. That was the plan para matahimik ka pa sa pagre-raise ng dalawa mong anak. Meron kang baby. Para matahimik ka, magtuloy-tuloy yung buhay mo sa ayos. And yun nga, Kuya Mark. Kasi assuming na ako na until now, hihingi sila ng kapatawaran. Ayun na nga, Jasmine. Kapatawaran ang hinihingi mo kay Temple. Yes. So ngayon, kung yun ang hinihingi mo kay Temple, hindi mangyayari yun. Although ginawa niya, hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi ito rin yung pagkakamali na ginawa mo noon. Na pinalaya mo yan. Now, uulitin ko ha, kung hindi mo yan pinalaya, wala sanang Temple. Opo, I know. Kung hindi mo yan pinalaya, wala sana itong problema mo. Sana, nakakulong lang siya. Bahala na siya sa buhay niya. Ikaw, tuloy-tuloy sa maayos ang buhay mo. Now, I let them go. Nag-set ako ng wall sa kanila na umiwas na ako right after the interview na ginawa mo sa akin. And you guys all, nakita nyo naman po yun, na nag-workout naman yung ginawa sa akin ni Kuya Mark talaga. Talagang mini-message ako ni Kuya Mark na mag-vlog ka, balik mo sa sarili mo yung ginagawa mo dati. Which is nagawa ko na siya. And nag-step back na ako ulit na bumalik sa mga dati kong trabaho na nakikita naman ng tao yun. Kaso lang yun nga, may nangyari na naman, Kuya Mark, na trigger po ako. Itin-trigger kasi ako eh. So ako, paano ka ba tin-trigger? Sige nga. Kasi nag-start kasi yan, Kuya Mark. Lumabas nga yung scandal nila. Hindi. Diba? Yes. But yun kasi... Oo, scandal nila yun. Yes. Para sa akin kasi, yung scandal na yun, na content ko din yun eh. Yung scandal na to ni Lakas Tama, ginawa nila to eh. So, ibig sabihin... Labas ako dun. Yes, hinahanap nila yan. Now, at ito pa, mga kahombre ko, sa totoo lang, napansin ko kay Temple, no? Atras abanti siya sa statement niya. Umpisa, mga kahombre ko, nung pagka-upload ni Temple nung scandal nila na yon, tuwan-tuwa sila parehas. Yes. And aminado sila, para silang, wow, ganyan, gusto mo, unli pa, sabi ni Temple, di ba? May sinabi kang ganon. 2025 na. Isipin niya na lang, Viva Max yan. Video. Di na bagong ganyang issue. Gusto niya 5 video pa i-upload. Tapos, nung nafe-feel na nila, nung pagka-upload ko ng video ko regarding this, umatras. Nag-setback. Biglang nagdrama yung Temple sa YouTube. Basta, nung time na yon, ang balak talaga naka-custom lang yon. Nasa inuman niya kami. I-screenshot ko sana yung post. Tapos i-ex ko sana yon. Kaso nga lang yung cellphone ko, 2%. May conversation kami ni Yoshi nun.
Tangina. Takbo talaga ako dun sa may Shell Select. Nakicharge ako kay kuya, nanghiram ako ng Type-C. Kuya ka ako, na-upload ka ako yung Bembang. Pwede ka ako makicharge. Nakicharge ako. So, pagtingin ko, wala naman. Kalmado ako kasi nag-restart yung phone ko. Wala talaga. Alam nung kaibigan ko yan, yung dalawang kasama ko. Wala naman akong upload eh. Hindi naman ako natuloy. Nagbibisitan kami ni Yoshi nun eh. Upload ko ako, ganyan-ganyan. Eh di, kampante akong walang na-upload. Tapos, pag uwi namin, alas 5 na, nakahiga na kami. Yun na. Pinakita sa akin ito, may upload, di ba? Ilang minuto? 1 minute, di ba? 6 minutes yung video na yun eh, pero 30 seconds lang yung video sa inyo. Nag-setback siguro, tumama. Nagkatama kinabukasan yun, tumama. Oh my God, ganito pala na. Kinlear din niya yung... na hindi naman daw totoo yun, na gano'n. Tumakas, na pinatakas. Oo, na sa Shell daw, ganito. Accidental daw yung pag-upload. Doon pa lang, sobrang sinungaling. So, anyway, sige. So, scandal and then? Scandal. Nag-start yung trigger sa scandal talaga, Kuya Mark. That day, nasa vacation kami ng mga bata, wala akong kaalam-alam na right after the scandal eh. Nilabas ko na yung sarili ko. Kasi usapang scandal. And alam natin yan, lahat ng social media influencer, vlogger, or model, kung sino pa mang nagtatrabaho sa social media. Kapag usapang scandal, Kuya Mark, alam mo yan. Umi-exit na lahat dyan kasi ayaw masira. Which is ganun yung ginawa ko kasi may mga bata akong kailangan ingatan. Kaso ang nangyari kasi, hindi talaga ako ang unang nakakita ng scandal. Yung anak kong panganay. Totoo lang. Grabe. Kasi ang anak ko hindi po yan normal na bata, hindi yan perpektong bata. Madalas nagpupuyat yan. Especially may time lang talaga kasi siya sa akin mag-phone. Is gabi, pagtapos ng homework niya, pinagbibigyan ko yan dahil ang pasok naman yan itanghali at hapon. So, nung time na yon, pagod ako kasi nagbabantay ako ng bata. Bagsak ako, hindi ako nag-phone. Iniiwas ko nga sa sarili ko sa social media. Ginigising ako ng anak ko. 4:35 a.m. Sabi niya, Mami, matutulog na po ako sana eh. Kaso ito po, tingnan mo po si Guardian Angel. Kuya Mark, na-stress ako. Napagalitan ko pa yung bata. Totoo lang. Kasi kahit ako nabigla ako. Sabi ko, hindi mo dapat kasi binubuksan yung Facebook mo. Diba sabi ko sa'yo, delete mo na yung Facebook mo kasi pag pinagagalitan ko ang anak ko, and I have videos na ganyan ang ginagawa ko sa anak ko. Pag pinapagalitan ko yan at laging iPad ng iPad, deleted lahat ng apps sa iPad, laro, Facebook, lahat. So, noong time na yon yung ginawa ko, pinagalitan ko yung anak ko. Then, saka ko na-realize na mali na. Kaya umexit na ako, naglaylo na ako sa issue ng scandal. Yun na yun, nagve-vacation ako, nag-live ang mama niya, then nagkakagulo na sila. So, okay na ako dun, sabi ko, labas na ako dyan, bahala kayo. Nag-caption na lang ako na sana ang Facebook ng matanda at bata ay hiwalay. So, kami na lang nag-adjust. Tumawag na si first wife. Sino ba tong first wife? Pwede mo ba sabihin pangalan nito? Actually, ayoko din kasi ayaw. Pero hindi yung Kelly to? No. Okay, so mali first ako. Wife Okay. na nasa Japan. And yung panganay niya nakabase sa Japan. Sige, go. So, tumawag Pilipina siya. ba to? Regarding to that scandal. Okay. Nasabi ko, wala akong alam sa scandal na yan. Ilabas mo ko dyan. Ilabas niyo ko dyan. Sabi niya kasi, kawawa naman yung bata. Babae yung akin. Panganay to. Okay. So, syempre ako, nakasama ko din yun, Kuya Mark eh. Nakapag-banding sila ng anak kong panganay na babae. Buntis pa lang ako nun. So, nakasama ko siya. Naawa ako, Kuya Mark. Nag-adjust na ako. Ako ang nag-first move. Tinawagan ko talaga si Yoshi. Buti sumasagot pa siya sa'yo, no? No. Ito kasi, na incident happen, yung number na tinawagan ko, yun yung pinang-send niya sa akin ng gamit ng GCash na yung 2525. Na nag-send na naman siya again, binalik ko na eh. Kasi nga GCash na eh, nabalik ko eh. So, yung initials niya, alam ko, na siya So, ilang beses siya nag-send ng 25? This time, pangatlo. Pangatlo. So nagsisend naman pala siya. Nagsisend siya, Kuya Mark, every time na may issue. Oh, sakto! Yes. So, I know na meron tong target, meron tong goal. Kaya ayoko na din. So, pag walang issue... Ayan yung issue ng scandal, nag-send siya ng pera eh. Parang Yes, sorry, kumbaga, tahimik ka lang yes. dyan, gano'n. So, ako hindi ko na tinatanggap talaga. Kaya ako nakuha yung number. So, ako na nag-adjust. Nag-first move ako na tinawagan ko siya. So, sabi ko na ikaw, may anak kang babae, sana man lang naisip mo na ngayon nagsasuffer yung anak mo, nabubuli dahil sa ginawa niyong pag-upload ng video. Pero Gawan mo ng move sana.
Okay. Pero yun nga, sabi niya, baka mamaya, yan ka na naman, tinatarantado mo na naman ako. Sabi ko, no, hindi na kita kinakausap dahil para sa sarili ko, para sa anak ko. Ito para sa anak mong panganay na babae. Oh my God. Anong sabi niya ngayon? So, galit siya. Ano Pare-parehas pala? kayo. Okay. Pagsasabihan mo ko, pare-parehas kayo ng mga nanay ng anak ko, madadamot kayo, ayaw nyo ipahiram sa akin yung anak ko. Actually, yan yung argue niya nung last. Yes po. Na madadamot kayo, mga Yes. putang ina nyo, di ba? Kwentang ama, akin na yung anak ko. Alagaan ko. Kinangina mo, ayaw nyo paalaga siya. Kupal pala kayong nanay eh. Ha? Pare-parehas kayong mga kupal. Tangina, pagdadamot nyo bata, sasabihin nyo sa ano madlaw. Walang kwentang ama yan. Ayaw nga pagdala. Puke nga, pinapadala. Ayaw mo tanggapin kupal. Payat nga nung bata eh, o, di ba? Payat ng bata. Pag nasa akin yan, busog lagi yan. Nagugutom eh. Payat na yung mga anak ko sa inyo, bigay nyo sa akin ako mag-aalaga. Yeah. Which is, paano ka namin bibigyan ng right kung sa simpleng alam mong ganito na makaka-apekto sa anak mo, hindi mo nga ginagawa. And ako, na nanay, na nagawa mo saktan yung anak mo, while andito pa ako and okay tayo, ba't kita bibigyan ng right or ng time kung alanganin na yung bata sa'yo? So, ganun lang naman ako. Yun din ang una nag-trigger sa akin, Kuya Mark. Grabe. No, hindi na ako pumayag talaga kahit sustento, hindi na kasi para magkaroon pa ng connection na Hindi, tsaka magiging lalo, magulo. tsaka lalo na kung ang motibo lang pala niya is dahil sutong may issue siya, Yes. maglalapag siya ng pera. Anong klase? May yun? mga dates ako niyan. Kompleto yan. Every time may issue, magsisend. Saktong-sakto. Yes. So, alam mo na. Ay, alam ko na. And alam ko rin naman yung mindset niya. Kaya hindi ko na din tinatanggap Oo, talaga. correct. Better na wag na lang. Pag tinanggap mo yan, babalik yan sa'yo. Yes. Yun Binigyan nga. ko ng Yes, sustento, yun nga. tas 2.5 lang naman. Yes. Although malaki naman bagay ang 2.5. Malaking bagay Pero, ang 2.5, pero hindi para maging hindi siya kapalit. worth it. At ayokong masumbatan, Kuya Yun, Mark. susumbatan ka talaga niyan. Sure yan. Knowing him, sa mga pinapakita niya, Yes. not gonna work. Sige. So, yun nga, Kuya Mark, yung nag-trigger sa akin. Scandal. Okay, after the scandal, nanahimik, lumabas ang Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. rants ni Temple. Okay. First rant niya ay sa daily updates na meron siya sa Facebook Messenger na siya lang ang makakapag-comment. Okay. May nag-screenshot na supporters at sinend sa akin. Ang nakalagay doon, Gina-G ka sa may 5 a.m. challenge namin. Ikaw din pala, meron kang kababuyan. So, hindi ko pinansin pa muna. Dinisregard ko muna. Hanggang sa meron na siyang pinopost pa again na mga screenshot na mga videos at nilalagyan ng emoji para hindi makita. So, hindi ako nagpatinag. Sabi ko lang, sige lang. Hanggang sa dumami na ng dumami at ginagawa na ng mga supporters niya, tinatag na ako. Alam na natin kung sino yun. Hindi ko muna inaccept na ako yun. Until merong nilagay na nandun na yung pangalan ko. Ex-Breezy Babe Bully. R-Breezy. R-Breezy, ex-Breezy, ex-Bully. Yun dun ko na inano na sabi ko, hindi tama, Kuya Mark. Tulad nga ng sabi ko, again, nung unang in-interview mo ko, binilid mo ko, iniangat mo ko ngayon, chine-cherish ko ngayon yun at sinisimulan kong bumangon. Pero ang hirap sa part ko, Kuya Mark, na madudungisan yung pangalan ko sa scandal, kuno. Which is meron akong iniingatan na trabaho, sponsor, pinapasukan kong company ngayon, na hindi po pwedeng merong kuno, scandal na magiging magulo sa kanila. Kasi makaka-apekto sa kanila eh. Alam ko sa sarili ko, everyone, wala po akong scandal. Alam ko sa sarili ko at alam ng mga nakakasama ko at may iba pa nga. May dumating kami sa point ni Tony, Kuya Mark, sorry Uni, hindi ko na para ano yun to, pero alam natin tong dalawa, para lang noon to. Para lang sumikat ako, Kuya Mark. Naisip namin to ni Tony na gumawa ng kunyaring scandal namin. Okay. Pero hindi to natuloy. Kunyari pa yun. Pero walang totoong scandal. Which is, yung mga sinasabi ngayon na scandal kuno nila na ginagawa is yung, dati nga, sexy daring image ang meron kasi ako eh. So, tanggap ko naman yun. And yung mga yun, naging part ng trabaho ko. At hindi ko po ikakaila yun. Kaso lang, ngayon, nagamit siya sa maling paraan. Sige. Ganito kasi yan, no? This is a very, very good
thing na lumabas din ito para at least makakuha rin tayo ng lesson dito. Bakit ka mo? Sabi mo nga, tinulungan kita, at least natulungan mo din sarili mo kasi umangat-angat ka kahit papano nung last time. Dapat, itinuloy mo na lang yung mindset na nakuha mo na yon through me. Yung pinakauna kong dinidictate sa'yo, sinasabi sa'yo, is to go and kuhanin mo ulit yung buhay na meron ka noon. Lalo na sa YouTube, dun ka kumikita, balikan mo yung YouTube. Hindi ko sinabi sa'yo na, sige, Jasmine, eto na, pagbalik mo sa YouTube at binanatang ka, bumanat ka ulit. Wala nang ganun. Kasi, I want you to move on. Yun ang gusto mo eh. Yes. Sabi mo, gusto ko na mag-move on. Go and move on. Eto nga lang yan. Sa mapayapang buhay na gusto mo, seryoso to ako, personal experience ko, gusto mo na mapayapang buhay, di ba? Bago ka makarating sa finish line, kung nasaan nakasulat, mapayapang buhay, marami kang dadaanan na obstacles. Normal lang yun. Sobrang lala nun. At yung mga obstacles, nasa sayo na yun kung lilingunin mo or babaliwalain mo. Yun nga lang, iba't ibang obstacles yun. Merong obstacles na pwede mong hindi lingunin at merong hindi mo kayang iwasan. Yes. And I actually understand you, sa totoo lang ngayon. Kasi, paano mo iiwasan? Dinadali na yung trabaho mo. Yun din nga, yung inisip ko, Kuya Diba? Mark. Sa totoo lang, unang-una, may mga clues pa lang, hindi ko na para patulan. Sabi Yun ko, nga, hindi mo pinatulan yung obstacle na yun. Kasi sabi ko, may mga tao nang tumutulong sa akin, may mga tao naka-look forward na para sa pagbangon ko, sa mga ginagawa ko ngayon. And alam naman ng mga tao yan na naramdaman ko kayo and magpapasalamat ako doon. Kasi kahit message lang, ang laking bagay nun sa akin Kaso lang, pasensya na po kayo kasi hindi ko po kayang isang walang bahala lang ang usapang skandal, kuno, at may mga trabaho akong maapektuhan. Pero ito mga kahombre ko, para sa akin, Jasmine, ang stupido din nung pagkakasabi ni Temple na iskandal daw yung sayo. Hindi siya, ako sa akin, hindi ko siya makita na skandal. Kasi, ano lang yun hindi ka naman nakahubad, Yes, actually, You're just toying and playing around with that. Yun kasi, ang tawag doon, Kuya Mark, is a punishment, PK punishment, para kayong mag-challenge dalawa at kung sino ang talo, gagawa ng ipagagawa nung nanalo. See? So, dahil nung time Kumbaga, na yun... kinrap lang yung video. Ako na laging talo, hindi na nanalo, and I have the sexy image, yun ang napapagawa sa akin. Magbuhos ka ng 1 tabong tubig. Wala ang ganito ang suot mo, naka-t-shirt ka lang. So, dumadating sa point na ganun, and katutuwaan ng mga viewers yun sa isang app. So, ganun yung mga laro lagi. And everybody knows it. Pero pinagsisisihan mo ba yung nagawa mo na yun or hindi? Mark. Sobra. Kasi nung time na yun, hindi ko din pa nare-realize sa sarili ko na meron Bata ka pa masyado. Meron. Immature. Sa totoo lang, Kuya Mark, nung time na yun, yun yung gigil ako sa fame. Gigil ako sa trabaho. Gigil ako, ang mindset ko na pinakita sa akin ng mga kasama ko is dapat palagi kang uhaw. Kasi dyan magsisimula yung pangalan mo at dyan ka gagawa ng pangalan mo. So, mali ako ng way and pinagsisisihan ko yun ngayon dahil eto nga, meron na akong mga anak at hindi ko naisip na pwede magkaroon ng chance na darating to. Darating tong araw na to. Sa akin to, na pwedeng gawin sa akin to. And yun, wag nyo nga tularan na mali ako sa part na yun. And kaso lang, pwede pa nga siyang makasuhan sa lagay na to kasi wala na siya sa internet, di ba? Yes, wala na. Kumbaga, wala siya. Maliciously, ibinalik niya to. Yes. And then, kinrap niya pa yung part lang na yon. Walang context. And sa totoo lang, Kuya Mark, meron din naman na akong actions na ginawa dyan. Ayun. Kaso lang, iba pa rin po kasi yung private sa social media, which is nandito tayo at ito ang trabaho ko. Napilit kong gustong ipaunawa sa mga tao na paano ako gagalaw kung madudungisan yung ginagalawan ko. Naintindihan kita. Kaso lang, Jasmine, parati mo rin tatandaan na walang social media influencer na malinis. Kahit sa totoong buhay, hindi siya magwo-workout na
akala mo lang, lahat okay, lahat good. Walang ganun. Lagi kang may putik na dadaanan sa social media. Ikaw na lang yan, nasa sayo na lang yan kung idediretso mo ba yung buhay mo or what. Ngayon, may question ako sa'yo. Sino yung nag-upload na yon ng video mo? Si Temple ba talaga yon? Yung nag-upload nun? Siya ba yun? Trace na sila. Sila. So, hindi po muna ako magsasabi ng kung sino, hindi muna ako magsasabi ng directly, pero trace na sila. Kasi right after, kasi ito yan Kuya Mark nakita ko yung nakita ko yung mga accusations, meron daw ganito, meron daw ganyan. Ako, na may pinagdadaan ng pan-depression, anxiety nga Kuya Mark, hindi pa talaga ako okay. Mabilis po ako natitrigger. So, natrigger ako kasi itong salitang to, itong accusation na to, itong usapan na to, ang hindi pwedeng mangyari. So, I need to stand out para nang malinis to, maayos to. Nag-live ako, Kuya Mark. Okay. Pag live ko, nag-live din sila. So, sabay na nagla-live, at habang nagla-live siya, sinasabi niya to. Every time na may babanggitin siya na, kaya pala wag mo kong susubukan. And meron screen record yun. Wag mo kong subukan kasi baka hindi mo magustuhan. Remember, marami ka pang videos na mas malala pa. Baka biglang lumabas, ikaw din. Pinapakita ba yung live? Gusto mo makita ex mo? O gusto mo makita yung video mo na umiiyak ka? Meron pa, madami pa. Ang dami. Okay. Hindi ko pa pinaliwalaan. Sabi ko nga, di ba, Kuya Mark, hanggat wala ko nakikita, hindi ako maniniwala. Kasi pinag-aaralan ko din yung mga sinasabi niya sa live Hanggang sa powers na ng powers Meron pa doon, Kuya Mark, sinasabi niya, walang kwenta akong ina. Parang kasalanan pa namin na panood nung Junak ng 5 a.m. E di sinasabi mo talaga na parang wala kang kwentang ina, di ba? 5 a.m. hanggang 5 a.m. gising yung anak mo. Wala ba? Hindi pa pumapasok yung anak mo. Oh my God. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan, mga boss. Kontakin mo itong number na to. 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa secretary ko. And let's work together. Dahil nga daw dun sa 5 a.m., bakit daw gising pa yung anak ko? Kuya Mark, sa totoo lang, ako, lahat ng sakit tatanggapin ko yan. Lahat ng bash tatanggapin ko. Ultimo sa lalaki katangahan, tatanggapin ko yan. Sa pamilya, sabihan ako ng walang kwentang anak, tatanggapin ko yan. Pero knowing at sa salitang about sa pagiging ina, Kuya Mark, masakit sa akin yun. I raised my child sa una ko, sa panganay ko. Ako lang mag-isa doon. Hindi ako humingi ng tulong sa pamilya ko, sa nanay ko, sa tatay ko. Maaari pagtingin, pagbantay. Pero yung sasabihan ako ng galing sa ibang babae din mismo, nasabihin ako ng walang kwentang ina, bakit gising pa yung anak ko? Ang sakit sa akin yun, Kuya Mark, up until now, knowing na meron lalaking tumarantado sa akin. Tapos makakatanggap ako ng wala akong kwentang ina. Nagtatrabaho ako 24/7. Pag uwi ng trabaho, magpapakain ako ng anak ko, pagpapaligo, papahatid ko sa school, ako lahat. Para makareceive ako ng wala akong kwentang ina, parang hindi na tama. Pwede niyo po akong huhusgahan, pero hindi ko tatanggapin yung sasabihin yung wala akong kwentang ina. Hindi, Kuya Mark, hindi din talaga ako papayag na manggagaling pa sa katulad niyang babae. Hindi na yung galit ko sa kanya tungkol sa pagkuha niya ng tatay ng anak ko. Pang-question bilang ako na tao, nanay, hindi ko kakayang tanggapin, Kuya Mark. Kaya ganun lang din yung naging reaksyon ko kasi may nangyaring live after nung sarili naming live. Sabi ko, na-stress ako, na-trigger ako. Kailangan ko makipag-socialize ulit. Yun kasi yung pang-divert ko So, tumatawag ako ng mga kaibigan. Samahan mo ako, tara labas tayo. Tara, inom tayo. Then, merong kaibigan ako na naging kaibigan. Ex din siya nung dati kong kinakasama. Okay. Nakita ko din siya, si Temple, doon sa live. So, doon sa live, Sino to? Si Aichan? Si Kelly. So, Si nakita Aiko, ko. tama? No. Iba pa to? Si Kelly na tumutok ng sa kanya before. Okay. Yung Naging Kelly. friend kasi kami. Actually, naman totally friend. Nagkaroon kaming connection during nung issue ng sa akin. Okay. So, nagkaka-uwi lang nung
friend ni Kelly sa Japan and gusto akong ma-meet, sort of, dahil merong issue sa akin and knowing si Kelly yan, and friend siya ni Kelly, nagkita kaming tatlo. Yun talaga yung dahilan kung ba't nagkita-kita kami. Tutulungan ka ba niya? Tinutulungan ka ba niya? Or wala naman? Actually, no. Ang pagkikita namin na yun, parang fangirling or let's say, friending na din. So ako, open naman ako na tao na at gusto ko nga kasi maging open na ulit sa tao eh. Parang ibalik ko yung pangangaibigan, pakikipag-usap, socializing sa kung sino-sino. Kasi sabi nila yun yung kailangan ko. Hindi ko kailangan ikulong sarili ko. Kaya ako din nakilala yung ex niya. So, nung time na yun, nagkausap-usap kami until naging friend kami hanggang sa, yun nga, ito, back to, living. Nag-live si Kelly and then, andun si Temple. Bakit? Hindi ko alam pero nababasa ko May na sa... connection yung Kelly sa Temple. Yes, meron. Meron silang connection Ang kasi weird nun, sabi ni Kelly is humihingi ng advices si Temple kay Kelly regarding kung anong pwedeng gawin kay ex daw na kinakasama niya at parang tips kung paano pang hahawakan tong si ex, kung paano magiging magandang, parang gabayan mo ko kung paano siya hapang-hawakan. So ako, hindi ko alam yon. And noong time na magkasama kami ni Kelly, inamin niya naman yon. Just nag-uusap kami ni Temple, pero hindi niya alam na magkikita tayo. Don't know. Alam niya rin na magkikita pala tayo. So ako, nung nalaman ko na yun, ako naman, Kuya Mark, hindi na ako para mangdamay ng tao eh. Kung mag-uusap kayo, mag-usap kayo. Ako, tao sa tao, personal kitang nakakinita, pakikisamahan kita. Ganun yung pinakita ko sa kanila. And right after, eto nga, back to the topic, is live. Friend kami sa Facebook kasi. So, nakita ko siya sa feed ko. Nakita ko din si Temple. So, sabi ko, ano to? Okay, pasok ako. Pagpasok ko sa live, ayan na si Jasso. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Parang pinapayuhan nila si Temple na dapat mababa ka lang, dapat goods ka na sa ganito, huwag ka nangingialam, dapat ganito, ganyan. So, nagets ko na, okay, concern. Okay, pinapayuhan. Okay, eto na. Nagstay ako sa live. Sabi ko, sige, andito lang ako sa baba. Pakikinggan ko kung may sasabihin siya. Kasi Kuya Mark, sa totoo lang, nag-adjust ako. Noong time na yun na nagla-live siya, pinapasok ko si Temple sa live. Kasi expecting nga to say sorry na realization ba nila, hindi ko alam ba't gusto ko pa rin makarinig ng salitang sorry. Pero ang nangyari doon, sa nakita ko, minura ka lang nila kastama, hindi na kita babalikan. Eto nga, Kuya Mark, gagawin ko malinaw. Ando siya sa live. Alam niya na nandun ako. Okay, magsasalita daw siya kapag pumanik ako sa live. So, si Kelly, ini-invite niya ako. Sabi ko, sige, akyat ako. Kaso hindi magkaroon ng connection eh. Gumawa pa nga ako ng way eh. Ginamit ko yung FB nung kasama ko para makapanik talaga. Kasi gusto ko ding marinig yung side niya. At hindi naman ako para hindi pakinggan dahil gusto niya daw mag-sorry na eh. So ako, okay ako doon. Bibigyan kita ng chance, sabi ko, all ears on live. Bakit ko sinabing all ears on live? Kasi dito na nila ginagawa eh. And dito nila ginawa yung mali. So ako, hindi lang para sa akin to, kundi para din sa lahat maging malinaw. Eto na, nakapanik na. Nagsasorry siya. Ang sabi ko lang sa kanya, para hindi na humaba, gawin mong detalyado para saan yung sorry mo. Okay. So nakita ko yun, walang di sincere ang pagsasorry. Hindi talaga. Naramdaman ko. Mararamdaman mo naman ng taong totoong sincere. At rasabanti siya sa camera eh. Wala, kita na lahat. So, noong time na yon, inamin niya na din eh. So, totoo lang, Kuya Mark, natawa pa nga ako nung una. Ano sabi niya? Kasi nung nahuli ko sila, November 29. Yung inaamin niya sa live, November 23. So, sabi ko sa sarili ko, putang ina, hindi ba pala tama yung pagkahuli ko? May mas maagang araw pa pala. So, sabi ko na lang sa sarili ko, okay. So, nagsusorry naman na. And, biglang lumabas si Kupal. At, sorry, hindi na kita babalikan. Sorry na. Ayusin mo yung hindi na kita babalikan. Kaya sorry, ha? I'm sorry. Pinalalabas niya sa tao. Nahabol ako, Kuya Mark. Hindi ko maintindihan yung part unfortunately, ganyan talaga ang sasabihin sa'yo ng mga tao na tulad nila kastama. Kasi, ano talaga siya eh. May something eh. Kaya automatically, ganun talaga babanat niyan sa'yo. Kasi ano siya eh, mababa lang tingin niya sa mga babae. Wala siyang pakialam. Pero, Kuya Mark, nung nangyari yun, nakita ko na siya doon, na ganun yung sinasabi niya. Nagets ko naman na,
Ang sa akin, umakyat ako dito sa live na to dahil sabi nga ni Temple, hihingi siya ng sorry at magpapakababa at tatanggapin ang pagkakamali. Pero baligtad at taliwas lahat ng nangyari. Hinayaan niyang bastusin ako habang nandun siya at katabi niya, which is pwede niyang gawin na tumabi ka dyan, makausap ko yung tao, humihingi ako ng patawad, humihingi ako ng pasensya. Pwede niyang i-out yun sa usapan which is yun ang unang usapan. Pero hindi niya ginawa. Hinayaan niya akong bastusin at nagtatatawa pa silang dalawa. So, ginawa ko, Kuya Mark, bilang ako na nabastos na, dahil mabilis nga ako matrigger eh. Hindi, normal lang yan kasi kakapanganak mo pa lang din. Yun. So, nadala ko ng emosyon ko. nainis ka na, doon ka na kasi sabi ko, doon na ako nagalit, nagbad finger, and so on, nagmumura, and nagsisigaw sa labas. Kasi tao ko kayo again na kinausap. Ito ako na nag-adjust. Pero hindi ko mag-gets. Ganito lang kasi yan, Jasmine, no? Wala na naman tong pinagkaiba sa pagiging tanga mo nung simula. Sorry. Pero ganun talaga. Kasi kahit naman siguro sinong tao dito na nanonood. Diyos ko naman, Jasmine, nasabihan ka na last time, puta, martyr ka. Bakit naman martyr the second na? Ba't ka tatanggap ng sorry kay Temple? Sinira na nun ang buhay mo. Hindi man talaga magsosorry yan. At ikaw na rin nagsabi na kilala mo yung kinakasama niya ngayon. You know what's gonna happen. Why? Hindi ko alam, Kuya Mark, pero parang... Natuto ka na ba talaga? Or baka may sumunod na naman dito pag sinabihan ka na, look, ayoko na after nito, Kuya Mark, sa totoo lang. Yung sorry kasing salita para sa akin, parang makakabawas siya ng nararamdaman ko. Sa totoo lang. Yung makita ko lang kasi na yung taong nakagawa sa akin ng mali, humingi ng tawad. May bagay, may impact eh. Kaso lang hindi ko makuha. At alam ko namang hindi ko na makukuha dahil sa ngayon pa lang na pinakita nga ni Temple tungkol sa pagka-question niya regarding sa pagkatao ko at paglalabas ng statement na ganun. And after nito, nakita ko din yung result after ng live na meron siyang pinopost pa din, meron pa rin siyang ginagawang... Wala nagbago. So sabi ko sa sarili ko, nalaro na naman niya yung mga tao. Bigla na naman siyang mabait. Bigla na naman siya yung naapi. So sabi ko may mali kay Temple. Hindi talaga siya magiging okay, Jasmine. Alam mo, kung tatanungin kita, paano kung humingi sa'yo ng pasensya ulit si Temple, tatanggapin mo pa ba? Hindi na this time. Okay. Kasi alam mo, isa lang ang gustong gawin ni Temple sa'yo. Eto witness kayo, sasabihin ko. Gusto niyang sirain ang buhay mo. So, nandito ako sa One Tusawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, One Tusawa, makikita nyo na agad. 3 na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakatinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Gusto niya sirain buhay mo. Wala nang iba. Alam mo kung bakit? And actually, naaawa din ako kay Temple. Kasi mahal na mahal niya sila kasama. Totoo. Mahal na mahal niya. Iniisip niya, gusto niyang mawala ka na totally sa frame. Tanggalin mo na yung kaso na yan kasi gusto niya na to live happily ever after. Yun ang gusto niya. I know. And actually, she believes in this. She's believing in this. Isa pa yun, Kuya Mark, na nakapagpa-trigger din. Kaya pala yun, bago mag-start sa scandal. After nung hearing kasi, hindi ko alam to na may isa pa kasing case na may hini-hearing na wala ako doon. Which is labas ako doon. Yun yung illegal firearms. Ang complainant niya doon is police. So, wala akong alam na nag-hearing sila. Then, bigla siyang nag-statement ng dismiss lahat ng kaso. Inang-ina nyo, ang kaso ko, dismiss lahat. Good luck! Ano, pare? Ano ba nangyari? Totoo ba yun? No, hindi.
So, Sabi bilang niya eh. ako na complainant na nasa main, nagulat ako. Tinawagan ko agad yung police. Sabi ko, sir, good afternoon po. I'm sorry kung maka-interrupt ako sa trabaho o duty nyo ngayon. May clear lang po ako. Ito po ba nag-hearing kayo today? Yes, oo. Okay po. May ano kung ano po nangyari or naging result ng hearing? Okay naman, binasahan siya ulit and then ito nangyari, ganyan. Magra-run ulit ng another hearing sa gantong araw, sa gantong ganyan, sa ganto. Okay po. Pero wala pong na-dismiss. Sino nagsabing dismiss? Siya po, yung nasasakdal. Tapos sabay sabi, walang ganun. Baka hindi niya naintindihan. Baka na-move. Baka nadagdagan. Yun yung ibig sabihin Hindi ko alam. Or sinasadya niya lang to play mind games. Yun na nga. Kaso lang yung mind games na yun, maaring maka-apekto yun sa hinaharap mo. Lakas naman, Diyos ko, ano ba naman yan? Yun yung target niya. Every time may hearing. Papalabasin niya na na-dismiss na siya ko, no? So ako, na-trigger ako. Nagsalita na naman ako. Nag-live na naman ako. Nakita ko. Kasi this is about the hearing. Importante to. Hindi to pwedeng hindi ko alam. At saka talunan ka niyan na talagang, Tsaka, yun diba? nga, pinalalabas niya sa tao. Which is kasi ako, di ko pag-usapang hearing, Kuya Mark, di ko nilalabas yan eh. Ay, oo. Hearing is sa legal na yan. Pero siya kasi ginawa niya nun, nililinis niya na yung pangalan niya sa labas. Kaya ito nga yung sinasabi ko, Jasmine. Huwag ka rin masyadong impulsive, no? Relax ka lang. Kasi nandyan lang yung mga sumusuporta sa'yo. Alam mo yon, kailangan mo lang umabante sa buhay mo. Andyan lang yan sila. Hayaan mo sila, wasakin nila yung mga buhay nila, pero huwag mong sirain yung buhay mo. Tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. It's gonna be good. Patuloy pa rin kasi yung pagmamalinis, panglalaro, pagbabalat kayo, kung baga, tawagin. Dalawa na sila, Kuya Mark. Una, si ex lang, si Lakas Tama. Ngayon, pati yung present girlfriend. Dalawa na sila, nagbabalat kayo. Imagine, lumabas ang skandal. Binabato ang issue ngayon sa akin. Gumagawa ng issue. Ngayon naman, nagpapalabas siya na minasama ko yung pagsusori niya. So, gusto ko lang maliwanagan din siya na kaya din siya naging... Kumbaga ako naman, Kuya Mark, pakitaan mo ako ng mabuti. Kuya Mabuti Mark, ka naman. nagiging mabuti ako, alam mo yan. Correct. So, totoo lang. Kahit sino mga nakakasama ko, pag pinapakitaan ako ng mabuti, pinapakitaan ko ng doble pa. Kaso kung pinakitaan naman ako ng pambabastos, katulad nung nangyari sa live, hindi ko din naman masisisi yung sarili ko, yung puso ko na masaktan, na mabigla din ako sa mga sinasabi ko, lalo na sa gantong sitwasyon ko ngayon na hindi ko pa totally maayos ang sarili ko, ang mental health ko, hindi pa. Kasi nag-ongoing din ako ng treatment nga, diba? Sabi ko naman yun. At meron akong mga iniinom na gamot tungkol dyan. Ay, grabe. So, mabilis ako yun. Pero, ngayon, nag-statement siya, si Temple, last. Ang statement niya, hindi ko tinanggap kasi nga ganun yung nangyari. Simula ngayon, kahit anong mangyari, nilalabas niya na yung sarili niya. Hindi na po ako sasagot. After niyang sabihin sa akin yung wala akong kwentang ina, after niyang gawan ako ng scandal ng kuno, ito yung sinabi niya sa Daily Update. Hindi na po ako papatol sa kahit anong mangyari. Ba't ganun? Parang siya pa yung malinis ngayon. Yun nga. Wala na po akong papatulan, hindi na po ako magiging patola, wala na pong magiging toxic sa feed ko, pasensya na po kayo. Tapos, ganyan siya ngayon. Magbubura na po. Dito, eto na lang, ewan ko, Kuya Mark, yung puso ko, minsan, tangin na talaga, napipikon na din ako. Asyado akong umaasa na naman. After po nito, may sunod na kakataga maglilinis na po ako ng timeline ko at magbubura na po ako ng mga post na negative tungkol kahit yung kay Lakas Tama po, maglilinis na kami. Kuya Mark, nabasa ko yung morning 3 p.m. Afternoon pala. Umabot na ng 12. Andun pa din yung mga videos na nakadami account ko na nakapost sa timeline niya. Which is, alam natin na ang timeline natin, magkakaroon lang yan ng laman kung iaalaw ng sariling profile. So, halatang-halata na talagang... Yes. Diyos ko. So, nilaro na naman niya ako. So, again, sabi ko, paano ba? Huwag ka na maniwala. Deceiving ang tawag doon. And ngayon, Kuya Mark, ang nakakatakot kasi, may naniniwala sa kanya. Ayun nga. May Hindi. naniniwala sa Jasmine, huwag mong problemahin yung mga taong naniniwala sa kanya, sa kanila. Kasi laging meron yan. Tandaan mo, Lakas Tama is
one of the OGs sa social media. Sinabi ko naman yan. Si Temple, wala naman yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya influencer for me. Pero lakas tama, may spot siya sa social media. Meron siyang, may pwesto siya. Hindi mawawala ng fans yun. Ganon talaga yun. Meron at merong umidolo. Tulad mo, meron ding umiidolo sa'yo. Kaya wag mong po problemahin na may naniniwala. Meron at meron yan. Ang isipin mo lang is kung papaano ka kikita. Paano mo iaabante, itataas ang iyong career kasama ng pamilya mo, ng mga anak mo. Pero at sa totoo mo. lang, Kuya Mark, gusto kong magpasalamat din. Ito, again, nandito na din ako ulit again sa harap ni Kuya Mark. After kasi nung after nung interview mo sa akin, sobrang naramdaman ko yung mga taong, kahit hindi sa sila... Sa tingin mo, nalimutan ka na, gano'n? No, hindi po. Na, akala ko wala sila. Andun sila, tad-tad ng message, ang daming biglang pumapasok na trabaho. Ah, talaga? Yes. Nice. Iba't ibang klaseng tao, may pangalan, may wala. O nagbibigay sila ng something, gustong tumulong, ng trabaho. So, yun, sabi ko malaking bagay talaga, and yun. Kaso lang, eto nga, dahil na naman sa emosyon ko, sa pabugso-bugso kong damdamin. Pero kasi ako, uulitin ko sa'yo, I understand that. Kasi, kakapanganak mo pa lang eh. Alam mo, Temple, sa totoo lang, hopefully kapag nabuntis ka, sabi niya, buntis daw siya eh. Hindi ko din pinapakalat niya eh. So, kung buntis ka talaga, good luck. Kasi sana lang hindi bumalik sa'yo yung karma na ginawa mo sa tao na ito, na kakapanganak lang, ginaganyan-ganyan mong kausapin. Sorry, Kuya Mark. Ko lang kung sorry, okay Kuya Mark, ikakat kita doon. Sige. Sa totoo lang, inamin ko naman to nung una. Nung bago ko i-expose sila, concern ako sa kanya, Kuya Mark. Kasi babae ako, babae siya at bata siya at alam ko yun, nakita ko yun sa mga feeds niya. Concern ako na ayoko nga may mangyari at magawan ulit ng katulad ng pinagdaanan ko. Kasi I know, alam ko yung pain, alam ko yung sakit, yung lahat. So, yung ganong mga pinagdaanan ko, ayoko talaga kahit sino dahil ako, may anak akong babae, may panganay akong babae. At sobrang ikakadurog ng puso ko kapag nalaman kong nangyari yun sa ibang babae o mismo sa anak ko. Yun yung concern ko kay Temple nung una, Kuya. Kaso nung nakita ko na naganto siya sa akin, hindi ko na hinayaan na, sabi ko na lang, sige. Pero huwag sanang dumating sa point na pati ako, questionin niya. Tsaka she talks about women empowerment. Pwede niya bang ipaglaban yun? Kaya mo bang ipaglaban yun kung kahit yung babae nakakapanganak lang, binabanatan mo ng ganyan? Knowing, alam mo na yan, nilabas na namin lahat ng mga proof, kung sino talaga ang may mali. Yes. Pinagbubugbog ito. Kung ano-anong ginawa sa kanya na masasama. Can you call that woman empowerment? Papaano mo ipinaglalaban yung salitang yon? Dapat, suportahan mo yung kapwa mo babae na naapi. Di ba? Ganun yun, di ba? Yes. Ang ginagawa niya, baliktad, kailangan kanyang masira, wasaking kanya, makaalis ka na sa frame, at kailangan nilang mabuhay ng napakasaya. Akala mo lang yun, Temple, ilang buwan na ba sila? 3? 3 months. I don't know kung 3, 4, something ganun. Good luck, ha? So, Jasmine, meron ka pa bang gustong sabihin in regards to woman empowerment o kung ano man na pinagsasabi sa'yo ni Temple? Women empowerment. Sa totoo lang, nabanggit niya nga yan, Kuya Mark. Diba? Regarding dyan sa women empowerment na yan, sa girls code na yan. Sa totoo lang, magiging, gusto kong maging inspirasyon sana eh. Gawa nung nangyari sa akin, yung pinagdaanan ko, maging halimbawa, maging lesson learned na may a-apply sa ibang babae, sa kapwa ko babae. So, yung masasabi ko dyan, may a-apply ko siya kay Temple eh. Kay Temple, message. I think, hindi ka bawasan bilang isang babae. Maging mababa ka sa kapwa mo babaeng nasaktan mo. Or nasaktan mismo nung kinakasama niya kasi wala ka naman ng pakialam kay lakas naman, di ba? Okay ka na. Actually, naka-move on ka na ba? Yes, Kuya Mark. Kasi may legal na proseso naman na. At alam ko naman, ang justice natin dito sa Pinas, hindi basta-basta. Oo naman. Justice is justice. It works. Alam ko naman at malakas ang loob kung may isi-serve yan sa akin.
Yes. Dahil alam ko, Kuya Mark, hindi naman ako magkaaganto kung nasa mali ako. Alam kong pag nasa tama ako, at alam ng mga kaibigan ko yan, pag nasa tama ka, ipaglaban mo lagi. Yan ang tinuro nila sa akin. Pero naka-move on ka na ba kay Lakas Tama? Yes or no? Kuya Mark, yes po. Okay. Kayang-kaya ko na kasi naramdaman ko ng kaya ko naman pala. Sa una ko naman na kaya ko. Ngayon na-twist lang talaga yung utak ko at na-manipulate lang ako eh. Meron akong sasabihin sa'yo. Eto, seryoso. May babasahin ako. Yung kupal sa buhay mo, nasa akin na. Ako ang mai-stress, hindi na ikaw. Dapat happy ka kasi wala nang masakit sa ulo sa buhay mo. Makakapag-focus ka sa buhay mo tapos may running case na yung tao. Di ba? May point, di ba? May point. Tulad nga ng sabi ko sa TikTok Live, always ready akong humingi ng dispensa kung naapakan ko ang pagkababae mo. Burat lang yan. Don't make yourself look obsessed. So, obsessed ka. Sa tingin niya. Sa tingin niya, don't make yourself look obsessed. Kung mahal mo pa at baka mapabago mo pa, I'll set him free, door to door, ngayon na. Well, malaking pasalamat ko yun na may tao. At alam niyan mismo ni Yoshi, lagi kong sinasabihan sa kanya, Kuya Mark, paano ka, kung hindi kita uunawain, paano ka kapag nasa iba ka na, may kaya bang umunawa sa'yo, sa kalagayan mo? Well, nandyan naman na siya. And sabi ko nga nung una, malaking pasalamat ko yun, na may temple na ngayon na kaya siyang unawain. And masaya ko doon na sana panghawakan niya at mag-last yung patience para sa taong yan. Okay. Regarding sa pag-move on sa lalaking yan, Kuya Mark, sabi nga niya, sabi niyo din naman, makakahanap ako and naniniwala ako Oo doon. naman. In time. Burat lang yan. Yes, naniniwala ako doon. Ang hindi ko kayang matanggap bilang isang babae at para manggagaling mismo sa kanya kay Temple. Again, Temple, nasaktan mo ako bilang babae kaya ko magpatawad. Pero yung salitang binitawan mo na wala akong kwentang ina, galing sa'yo, big no. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi mo alam kung paano ko pinagdaanan lahat, kung paano ako naging nanay, paano ako maging mami, paano ako maging isang babae sa loob ng bahay. Para sabihin mo sa akin na wala akong kwentang ina. Again, Temple, hindi na ako aasa ng kapatawaran o ng salitang sorry. And masingit ko na lang din, Kuya Mark, usapang mami. Okay. Regarding sa mami mo, Mami Kitagawa, papangalanan ko yung nanay nila Yung kasama. mama nila kasama. Okay. Masakit po para sa akin dahil alam kong kayo lang yung taong makakaunawa sa akin eh. Kasi single mom po kayo, di ba? Para dumating po sa punto na ipapa-DNA test mo yung anak ko para lang maging malinis kayo. Mami, masakit po sa akin yun. Kitang-kita nyo naman kung gaano kamuka ng apo nyo, yung anak nyo, na araw-araw ko ding nakikita yung anak ko sa anak nyo. Tapos sasabihin nyo sa akin, ipapa-DNA test nyo. Wala na nga ho akong hiningi suporta. Wala na po akong hininging kapatawaran galing sa inyo kasi kilala ko naman po kayo at alam kong magulang din po kayo. Pero para hingan nyo pa ako ng pinaka-latest na sinasabi nyo sa akin nang babawian nyo ako. Hindi ko maintindihan na nanay din siya. Nanay din ako na sana siya yung unang makakaunawa. Kaso, siyempre. Dapat, no? hindi ko makuha yung point na sa akin pa talaga niya gagawin yung ganito, Kuya Mark, at makikita kong sa Tsaka madami din siyang threat na binibitaw sa'yo, ha? Like, totoo yan, nakikita ko yan sa mga status niya and all. Diba? Kuya Mark, yun yung hindi ko matanggap din. Yung anak niya, halos ipapapatay ako. And then now, yung huling-huling hindi ko na kayang matake din sa magulang niya, kaya kinat-out ko na meron siyang pinost mismo mami niya na kapag daw mag-ingat-ingat ako dahil baka daw may mangyari sa akin, Kuya Mark. Imagine, Grabe yan. dalawa na sila. Sa nanay mo pa. Sa'yo pa, mami. Makukuha ko yung ganito. Hindi ko alam, Kuya Mark, eh. Kung nasan yung puso nila. Hindi na para sa akin, para sa anak ko na lang. Na wala akong hiningin suporta, na ngayon nahihirapan ako. Sa totoo lang, amin ako, nahihirapan ako.
Mahirap magpalaki ng bata. Nakikita ng mga kasama ko sa bayan kung paano ko araw-araw. Mag-iisang taon na, magbibinyag ngayon. Wala silang narinig sa akin tulong. Hindi ako humingi ng tulong, Kuya Mark. Kinaya kong mag-isa, kinakaya kong mag-isa at kakayanin kong mag-isa. Pero wag sanang dumating sa punto na, Mami, ikaw mismo, ito-tolerate mo yung anak mo. Na imbes kayo po yung magtama sa anak nyo, pumagit na, hindi na po yung para sa kinakasama niya ngayon ang gigit na kayo po mismo na magulang. Pero sana yung hindi ko makuha sa anak, sa magulang ko na lang makuha yung respeto ng magulang. Kasi for the rest of my life, bibit-bitin ko yung anak niya, yung apo niya. Grabe nga yan. Sa totoo lang na... Hindi, sa totoo lang din, Kuya Mark, marami nagsasabi na... Paano nangyari yun? Pucha, grabe din talaga. Kuya Mark, may mga evidences naman ako eh. Lagi akong, ugali ko na nga yan. Ipapulis ko daw, ipatulfo ko daw, so on and so what, ganon, ligalan ko daw. Nanay yan eh, matanda na Kuya Mark. Hindi ko na para gawin yun. Pero, sobra na yun, stupid na yun. Hindi ko alam, Kuya Mark, yung pagmamahal ng ina, hindi ko alam kung tough love pa ba na matatawag yun. Iba kasi sa kanya eh. Para siyang mahal na mahal niya yung anak niya to the point na... Sorry, pero hindi ko po kine-question yung pagiging ina ni Mami. Pero sa tingin ko kasi may mali. Konsentidora na nga. Nga yung sabi ko. May mali. Sobrang tindi ng pagkakonsentidora. Well, ako naman, Kuya Mark, alam ko naman ng anak ko. Mali. Lumaki tong anak kong pinapalaki ko ngayon at alam ko nasa mali. Ako bilang magulang, hindi ko ito-tolerate yung anak ko at hindi ko palalakihin o imumulat sa mali. Kahit pa paano, lumuwag-luwag ulit ang iyong loob, no? Ganyan, hopefully, Kuya Mark, gustong-gusto ko na din. And para po sa lahat ng mga tao na ngayon hindi ako nauunawaan, ako din, Kuya Mark, kung ako tatanungin mo, ayoko din sa sitwasyon na meron ako ngayon. Kuya Mark, ayoko din. Hindi ko din gusto na nandito ako sa sitwasyon na to. Ayoko din humaharap sa tao ng nakakaawa, na mahina. Kasi hindi ako sanay. Hindi ako to eh. Sinabi ko yun dati, Kuya Mark. Lagi rin tatanong, okay ka lang ba sa tuwing nakikita? Sa totoo lang, pag tinatanong ako ng gano'n, nag-breakdown talaga ako. Alam ng kasama ko yan. Kagabi lang, during live, cut lang live, sabi ko, divert ko yung sarili ko. Hanap ako ng taong makakasama. Nagpapapunta ako sa bahay. One time, hindi ko talaga kinakausap parents ko, Kuya Mark. After nung last video na nagsasorry ako, tanong yung mama ko, anak, okay ka lang ba? Sabi ko, hindi ko na kaya mag-keep sa magulang ko. Ayoko makita nila akong ganito. Ayoko talaga, Kuya Mark. Ayoko maparamdam sa magulang ko yung pain na meron ako. Kasi kung ano yung sakit ng anak, doble sa magulang. Ayun lang. So, alam ko naman, ma-overcome ko to. Ma-overcome mo to. Oo, kaya. In time, in due time. For sure. Pero alam nyo, mga kaombre ko, itong sa storya ni Jasmine, sa totoo lang, naaawa din ako sa tao na to. Kaya I just continue on helping her. Kasi ang hirap din maging hindi bias kasi pinagtutulungan to eh. Kung hindi ko siya nabigyan ng boses, baka mamaya ito pa yung napasama. Kaya nakakainis, no? Na may point din naman to na pag tumahimik siya, baka lalo siyang maano. Sa totoo lang, Kuya Mark, this time kasi, ayoko nang masayang yung mga tinutulong ng mga tao sa akin. Ayan nga yung sinabi mo rin last time. Kasi, pinagsisihan ko na yan before. Marami ng mga nawala sa akin. And this time, sabi ko nga, ibabalik ko lang din kung ano yung mga tinutulong nila sa akin. Yes. Especially, meron pa akong mga tao. Eto, Kuya Mark, iti-take ko na to ngayon na. Sayang kasi. Sige, go. Hindi ko man lang sila napagtanggol. Especially yung asawa ni Boss Toyo. During the issue, pinag-isipan niya ng ex ko sa akin. Si Lars? No, si Boss Toyo. Kasi si Boss Toyo, long time friend ko pa yan. Wala pa ako sa social media na model pa lang ako. Kaibigan ko na yan. Binibigyan ako racket, binibigyan ako ng ano. Mabait naman si Toyo is a good man. Talagang sadyang ganun lang talaga ang imahe niya ni Toyo. Malamig okay sa babae. Makulit.
palabiro. But he's a good guy. Pero He's a very mabait good siyang guy. tao. Oh, I know. And dumating sa point na nakatrabaho ko na siya ng matagal na panahon. And nagkaroon ako ng partner. And yun nga yung nakaraan ko. And super, super obsessed and seloso. So, na-cut out ko yung taong mga tumutulong sa akin na kaibigan ko. Kasi bawal ako magkaroon ng kaibigan na lalaki. Kasi dumating sa point, nakakausap ko yan, naging kaibigan ko, nakaka-chat, kamustahan. Pinagselosan niya yun. And then, pinag-isipan niya. Hanggang sa nababash na si Boss Toyo and si My Loves, na kaibigan ko, hindi ko man lang sila napagtanggol nung time na nababash si Boss Toyo. And si My Loves, sobrang pain niya. Kasi kapapanganak niya lang. Sinasabi niya sa akin, My Loves, ba't naman ganito? Tinulungan ka namin. Pinagtatanggol ka namin. Tapos ganito yung mangyayari sa amin. Sana magkaroon ka ng time, mag-speak out ka naman, ipagtanggol mo, linisin mo yung pangalan ng asawa ko. And nagkaroon ako ng takot nung time na yon. Kasi ginawa kong tama yung mali. Oo, which is yun yun na mga nga kayo. Yun na nga yun kami. Pucha. Kasi dahil sa tungkol sa pag-bail, paglabas, Kuya Oo, Mark. yun nga. So, totoo lang, ang dami kong nasaktang tao noon. So, sobra. Sobrang dami Si kong Tony. Ang Ano dami siya? ko nasaktan. Talaga. Ano Isa siya pa talaga, yun. man. Isa pa yun. Kasi, Tinulungan ka niya agad eh. kasi kakaayos lang natin ni Tony. Ang sabi niya sa akin, this time, ayaw na kitang makitang magkaaganyan ka. Huli mo na yan. Kuya Mark, pinaliliguan niya ako. Wala akong ginagawa, hindi umiiyak lang ako. Sabi niya, sige, iyak mo yan. Ayusin kita. Bumalik ka sa dati. Kaso lang ito nga. Bulag nga ako eh. And naawa ako sa magulang kay mami. Kasi magulang din ako. Kaso nga, di alam ng tao ang rason ng pag-bail. Hindi nila alam. Ang alam lang nila, binail ko kasi nga, gusto ko. Binail ko po yan, taong yan. Inilabas ko po siya dahil sa mami niya. Oh, see? Sa mami niya po. Tapos Yun po ganyan yung siya kung dahilan. gaano niya ikaw tirahin sa soko. Binigyan nila ako ng pera. Binigyan nila ako ng pera. Sinuportahan nila ako ng panandalian. Pagkalabas ni Yoshi, wala na ako natanggap sa kanila. Puro sama na ng loob. Alam niya ni Mami. Alam mo yun, Mami. Isang buwan kong pinaghirapan yun. Tapos masakit sa akin. Nung sinabi ko sa kanya na, Mami, nakalabas na yung anak mo. Okay na po, magkakasama na kami. Di pa silang araw. Mami, nang bababae na po yung anak niyo gumagawa ng mali. Okay lang yan, anak. Ang importante, sa'yo na uwi. Sa kanya, manggagaling yun. Sabi ko, Kuya Mark, sabi ko kay Mami, kung ganyan po yung paraan nyo, Grabe. hindi ko po kaya. Sabi ko, paalisin ko na po siya. Hindi ko po pwedeng gawin. Kasi meron po akong anak na babae para makita ng anak ko yung mga ganong sitwasyon. So, yun yung time na yan na nagiging cold na kami at dumating sa point na sukong-suko na ako, Kuya Mark. Kaya din siya umalis ng bahay na. Grabe, yun pala yung storya nun. Yun po yung pag-bail. Kasi marami talaga, Kuya Mark, na wala nakakaalam tungkol sa bail. Kasi nga, out of nowhere, pagkitas mo akong sinaktan, ganito, nasaktan mo ako, papakulong kita. And then, suddenly, andyan yung mami niya. Nakikita nyo naman yun sa social media kung paano mag-act na sinasaktan na yung sarili. Umiiyak na umiiyak sa live every other day. Sino? Si mami. Meron yung mga live nag-viral yun. So, ako bilang... Sinasaktan niya yung sarili niya? Anong ginagawa niya? Pinupukpok niya yung mukha niya. Anong gagawin natin ito? Kasi nga nakikiusap ako kung pwede, uwi na ako talaga para matapos na lahat, Diyos ko. Si Cora, nakikiusap ako ng gusto, pakiusapan nyo na. Sabi ko, ano ba yan, bakit ganung araw pa, ba't ganung buwan pa? So, sinasaktan niya yung sarili niya, tama? Dahil sa stress, naawa ka talaga sa part na yun, tama? Sino ba namang di maaawa, Kuya Mark? Nasa Japan yung matanda, live na live, and then gusto niya na daw makasama yung anak niya. Yun kasi yung tumatak sa isip ko eh. Labas niya yung anak ko, gusto ko makita, gusto ko na mayakap. So ako, bilang ako, Grabe. okay, sabi ko, pasensya na po kayo, pero nagawa ko yun kasi eto nga. Pero,
after nun, nilabas mo, doon ka na gumawa dahil sa mga ganyan. Naawa ka rin Nakiusap siya, Kuya Mark. Okay. Nangako naman sila na di nila pababayaan. Pero it all turns out, eto na yung sitwasyon ko. Ngayon, sobrang pangit. Anyway, sige, Jasmine, meron ka pa bang gustong sabihin? I think nasabi ko lahat. Nalabas ko lahat ng nararamdaman ko, Kuya Mark. Ang sarap sa pakiramdam. Mahalaga na ilabas mo lahat. And hopefully, last time na kitang makikita dito kasi sa akin kasi puro negativity. Sana next time, doon ka na lang sa Tony Talks at least masaya. No? Dito, okay lang. Puro hatred, puro iyak, puro drama, puro galit. Ganyan lang ang gusto kong argumento or issue dito sa YouTube channel. Ayoko na din kasi, Kuya Mark. Bigat-bigat na. Pero imbitahan mo ako sa binyag ng anak mo. Yes, ninong ka. Yes, sure. Tinatanggap ko yan. Hindi ako galit sa anak mo. Kamukha siya ni Yoshi. It's fine, man. Yoshi is a very handsome guy. Anyway, gwapong-gwapo siya. So, for sure, gwapong-gwapo yung anak mo. Hiniling ko yun. Oo, nakamukha niya. Gwapo siya. No. Hiniling ko yun. Okay. Pinangarap namin yun. Yun. Ginawa namin again humiling as a lalaki. Binigay sa amin yun. Wag lang sana makuha yung ugali niya. Pero yung itsura niya, okay. Okay siya. Sure maganda yung itsura niya. And make sure naman, Kuya Mark, na hindi man ako perpektong babae. May pagkakamali man ako ng gawa. May flaws ako sa pagkatao ko. Pero sisikapin ko naman na mapalaki. At maging maayos ang mindset at ang point of view nila sa buhay. Yeah. Alam ko naman. Alright. Sige. So, yun na lang, mga kahombre ko. Maraming salamat sa'yo, Jasmine. Thank you, Kuya Mark. Uulitin ko sa inyo, mga kahombre ko, suportahan natin si Jasmine sa kanyang YouTube channel, no? Sana tulungan natin siya na mabago, maayos ulit ang buhay niya tulad dati. Kasi nangyayari na ngayon di ba? May mga support na ulit sa'yo. Sana doblehin, triplehin nyo kasi kailangan ng tao ng tulong, lalo na para mapalaki niya yung mga anak niya. She will try her best na mapasaya kayo. Then you'll be good. Malaking bagay yun sa akin yun kasi even kahit mga simpleng mensahe, Kuya Mark, ang laki ng impact sa akin, no? Oo, yun. Palakasin pa natin ang loob ni Jasmine. Yun lang, mga kamre ko. One love, good fucking vibes. Thanks, Jasmine. Thank you. Love you, Kuya Mark. Thank you.